Papa. At ng Santa Iglesia, magiging siyang pagkakita sa banal na sulatan sa ulibunan ng mga ay makakasa ang kanyang laman ng dalawang pangkat ng mga mabubuti at masasama. Ang metang pumuna ni Lucifer. Ang ibig sabihin ng salitang Miguel Hebreo ay sino ang katulad ng Diyos. San Miguel at Anghel de Marilao, ipagtanggol mo kami. San Jose. Si San Jose ay mula sa angkan ni David, ay ang esposo ng mahal na Birhen Maria at itinuturing na ama ni Jesus sa lupa. Siya ang pintakasi ng mga ama, manggagawa at ng maluwalhating pagpanaw. Siya rin ay kinikilalang patron ng buong Santa Iglesia. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing 11 ng Marso at ika-1 ng Mayo bilang patron ng manggagawa. San Jose, panalangin mo kami. Maria Bambinera. Ang Arkanghel Gabriel ay naghatid kay Santa Ana ng mabuting balita na siya ay magdadalang tao sa kanyang sinapupunan. Ang ina ng Diyos na tatawaging Maria at ang kanyang sinapupunay pababanalin dahil siya ay malinis na maglilihim bilang pagtukoy sa yugto sa aklat ng Genesis kung saan ang Diyos ay maglalagay ng alitan sa pagitan mo at ng babae sa pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi. Dudurugin niya ang iyong ulo at ikaw ay maghihintay sa kanyang sako. O Maria Bambinera, ipanalangin mo kami. La Niña Maria de la Presentación. Nang 3 taong gulang na si Maria, ang kanyang mga banal na magulang na sila Santa Ana at San Joaquin ay tinupad ang kanilang pangako. Tinipon nila ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Binihisan nila ang Batang Maria ng puting damit at inihatid sa templo para ihandog. Sa pagkakataong ito ay inihahandog ang Birhen Maria sa Diyos at ginugunita nito ang Hudeyong ritual ng paglilinis kay Santa Ana. O Mariang inihandog sa templo, ipanalangin mo kami. Santissimo Nombre de la Virgen Maria. Pinili nila San Joaquin at Santa Ana ang Hebreyong pangalan ng Miriam na nangangulugang babae o soberano. Ang kapistahan ang banal na pangalan ni Maria ay nagmula sa Espanya at inaprubahan ng simbahang Katolika noong 1513. Si Pope Innocent XI ang nagpalawak ng pagdiriwang nito sa buong simbahan taong 1683. At sa isang napaka-espesyal na kadahilanan, ito ay isang pasasalamat sa ating mahal na Birheng Maria para sa tagumpay noong 12 ng Setyembre 1608 ang Sobieski, hari ng Poland, laban sa mga Turko na kumupkob sa Vienna at pagbabanta sa kanlurang bahagi ng Poland. O Maria ang binigyan ng matamis na pangalan, ipanalangin mo kami. La Sagrada Familia. Pumupunta taon-taon sa Jerusalem ang mga magulang ni Jesus para sa pista ng Pasko. Kaya't nang mag-12 taon na siya, umahon sila tulad ng nakaugalian para sa pagdiriwang. Subalit nang umuwi sila pagkatapos ng araw ng pista, naiwan sa Jerusalem ang batang si Jesus na hindi nila namamalayan ng kanyang mga magulang. O Mariang kasama si Jesus at San Jose bilang isang mag-anak, manalangin mo kami. La Dormición de la Virgen Maria. Matapos ay dito sa lupa ng mahal na Birheng Maria, siya ay pinagkalooban ng isang mahimbing na pagkakatulog at minaging dapat na iniakyat ang kaluluwa at katawan sa kaluwalhatian ng kalangitan at itinanghal bilang reyna ng langit at lupa.
O Mariang mapayapang nahinlay, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Asunción, Nuestra Señora de la Asunción, ang pag-akyat sa langit sa mahal na Birheng Maria, ang hudyat ng katapusan ng buhay ng kanyang buhay sa lupa. Nang dumating ang wakas ng kanyang buhay sa lupa, ang katawan at kaluluwa ng mahal na Birheng Maria ay iniakyat sa langit. Ipinahayag ni Maria ang kaganapan ng gawaing pagtubos ng Diyos para sa ating lahat, isang palatandaan ng tiyak na pag-asa at kaginhawaan para sa naglalakbay na bayan ng Diyos. O Mariang iniakyat sa langit, ipanalangin mo kami. La Coronasyon de la Virgen Maria. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Kasunod dito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Masusumpungan ang pagbanggit sa kawangis ni Maria bilang Reyna ng Langit at Lupa sa Ebanghelyo ni San Lucas at San Pedro. Walang bahid ng kasalanan at ina ng Diyos. Tinanggap siya ng kalangitan at tinutungan ng korona bilang Reyna ng Langit at Lupa. Ito ang ikalimang misteryo ng luwalhati ng Santo Rosario. O Maria ang tinutungan ng korona bilang Reyna ng Langit. Hello. Blessed good afternoon to everyone. By the power of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Nuestra Señora de Fatima. Ang kwento ng Fatima ay nagsimula noong 1916 nang sa kabila ng kasagsagan ng unang digmaang pandaigdig, isang aparisyon ng babaeng nakadamit ng purong puti, mas maliwanag pa sa araw, ang nagpakita sa 3 bata. Sa huling aparisyon, ibinunyag ng babae ang kanyang pangalan bilang sagot sa tanong ni Lucia, "Ako ang Birhen ng Rosario." Ang mga aparisyon ng mahal na Birhen sa Fatima ay opisyal na pinahayag ng simbahang Katoliko na karapat-dapat na paniwalaan. Ginugunita ang kapistahang ito tuwing ika-13 ng Mayo, mahal na Birhen ng Fatima. Ipanalangin mo kami. La Virgen de la Soledad de Portabaga de Cavite. Ang larawan ng La Virgen de la Soledad de Portabaga o ang mahal na Birhen ng Soledad ay ang patrona ng Cavite. Kilala rin ang tawag na Reyna de Cavite at Luz de Filipinas o Reyna ng Cavite at Ilaw ng Pilipinas. Ang larawan ng La Virgen de la Soledad de Portabaga, ang pinakamatandang pintang larawan ng mamahal na Birhen sa Pilipinas. Ang himala ng mahal na Birhen ng Soledad ay higit na naranasan ng mga taga-Maynila sa kanilang pakikipagkalakal. Ligtas silang nakababalik mula sa paglalayag ng mga galyon at kalakal sa Mexico. Ginagawaran ng Koronasyon Pontifical noong ika-18 ng Nobyembre, taong 2018. La Virgen de la Soledad de Portabaga de Cavite. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Paloma. Ang orihinal na pinipintuhong imahen ay nakapinta.
Hindi ito tradisyonal na ukit na imahe na nakalagay sa gitna ng isang altar sa isang simbahan ng parokya na ipinangalan sa kanya. Sa Europa, isang imahe ni Maria ang dinadala sa prosesyon at sa pagdaan ito sa isang maliit na ngayon, 3 puting kalapati ang nagpahinga sa paanan nito. Nanatili ang 3 kalapati habang patungo ito sa Bologna, Italy. Nang makarating ang prosesyon sa katedral kung saan ilulong ang imahe, nanatili ang mga kalapati sa buong misa hanggang sa pagtatalaga ng Eucharistia, kung saan lumipad sila sa altar at lumapo sa krus para sa natitilang bahagi ng misa. Sa pagtatapos ng misa, lumipad sila palabas ng katedral na parang sabihin na natapos na ang kanilang misyon. Nuestra Señora de la Paloma. Ipanalangin mo kami. Mary, help the sick. Si Maria ay kalusugan ng may sakit sa pamamagitan ng maraming pagpapala o mga himalang pagpapagaling na natamasa sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan. Napakarami ng mga pagpapagaling na ito na masasabing si Maria ay isang maaarang na karagatan ng mabaghimat papagaling dulot ng Diyos sa ating kanyang pamamagitan. Ang pinakamahalagang pagpapagaling niya ay yung sa 4 na espiritual na sugat na dinaranas natin bilang resulta ng orihinal na kasalanan at ng ating mga personal na kasalanan, ang mga sugat ng pag-aasam, ng kahinaan, ng kamangkaman, at ng malisya, o Mariyang kagalingan ng mga may sakit. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Barangay. Noong 1954, nakipag-usap si Antonio Gaston kay Bishop Manuel Yap tungkol sa ideya na bigyan ng patrona ang grupo ng barangay San Birhen. Isang patrona na purong Pilipino ang itsura at hindi. Inaprubahan ni Bishop yan ang ideya, ngunit ipinungkahi na ang Birhen. Gayunpaman ay dapat magbigay ng impresyon ng Hudyo, ang magpaunang pagsisikap ng mga pintor mula sa orden ng Salesian. Gayon din ang mga nagtapos mula sa mga prestigyosong paaralan ay hindi ganap na kasigasiya. Makalipas ang ilang buwan, nagpadala si Reverendo Padre Pixar Gaston, isang pinta na ginawa ni Crisogono Domingo, isang bilangguang mula sa Santa Barbara de Rosario. Ito ay nakapinta sa lawani. Isang tingin lamang sa painting. Gaston, na may tunay na narawan ang patrona. Birhen sa barangay. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Salud. Bago ang ikalawang digmaang pandaigdig, naganap na sa bansa ang pagmintuho sa imahe ng Nuestra Señora de la Salud. Ngunit nang masira ang simbahan ng mga relokletos na pinagalangkakan nito, tumanglay na din ang debosyon sa nasabing titulo ng mahal na Birhen. Ngunit matapos ang mahigit 7 dekada, muling nasilayan ang milagrosong Birhen. Inakala ng marami ay nasira rin ang digmaan at mula noon ay nagsimula na muling mabuhay ang debosyon sa kanya. Hatid niya ay lunas hindi lamang ng katawan kundi maging ng kaluluwa. Nuestra Señora de la Salud. Ipanalangin mo kami. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva la salud! ¡Viva! ¡Viva la Lorenita! ¡Viva! La Inmaculada Corazon de Maria. Ang kalinis-lisang puso ni Jesus ay isang pangdeposyong pangalan gamit upang tukuyin ang buhay ng mahal na Birhen Maria. Ang kanyang mga tuwa at mga hapis, ang kanyang mga kabutihan at kalinisan, at higit sa lahat, ang dalisay na pagmamahal sa Diyos Ama, ang pagmamahal sa kanyang anak na si Jesus, at ang kanyang pagmamalasakit sa sanlibutan. Tradisyonal na inilalarawan ang puso ni Maria na tusok-tusok ng 7 balaraw o may 7 sugat. Ito ay bilang paggunta sa kanyang 7 hapis. Ginagamit din ng rosas at iba pang klase ng bulaklak na nakabalot sa kanyang puso sa paglalarawan ito. Kalinis-lis ang puso ni Maria. Ipanalangin mo kami.
Señora de Lourdes. Noong Pebrero 11, 1858, si Bernardita Saubirios ay nagtungo sa parang ng Masabel, malapit sa Lourdes, Francia, na kasama ng 2 pang babae upang mangiha ng kahoy na panggatong. Samantalang nangangahoy ang 2 niyang kasama, si Bernardita ay naiwan na malapit sa isang batong malaki. Walang ano-ano'y narinig niya ang ugong ng isang malakas na hangin. Tumingin siya sa isang yungib na bato at natambad ang kanyang paningin ang isang magandang babae. Ang kasuotan ng babae ay puti na may laso sa bewang, nakabelong puti rin at may hawak na rosaryo. Ang kanyang mga paa ay makikita ang 2 rosas na bilay. Ang kahuli-hulihang pagpapakita ng Birhen ay naganap noong ika-16 ng Hulyo, 1858, at nang itananong ni Bernardita kung sino siya, winiga ng Birhen, "Ako ang Immaculada Concepcion, o mahal na Birhen ng Lourdes." Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Salet. Ang Birhen ng La Salet ay nagpakita sa 2 bata noong 1846. Ito ay sila Maria Melanie at Maximine Giron. Habang binabantayan ang mga baka na kanilang pinapastol, nakakita sila ng liwanag na mas maliwanag pa sa araw. At sa loob nito ay nakita nila ang isang magandang Birhen, nakaupo at umiiyak, na ang mga kamay ay nasa ulo. Siya ay umiiyak dahil sa walang kabananang namamayani sa lipunan, at hinimok silang itakwil ang 2 napakalaking mga kasalanan na nagiging pangkaraniwan, ang kalapastanganan sa Diyos at ang hindi pagtupad sa linggo bilang araw ng pahinga at para dumalo sa misa. O mahal na Birhen ng La Salet, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Ayon sa salaysay, unang nagpakita ang mahal na Birhen sa madre ng gangalang Catalina sa ortaryo ng Daughters of Charity sa Paris noong ika-19 ng Hulyo, 1830, na nakaupo sa trono ng tagapangasiwa sa tabi ng altar sa nasabing kapilya. Sinabi ng Birhen, "Ipagkakaloob ang langit ang anumang kahilingin ng sino mang mananalig." Muling nagpakita ang Birhen noong ika-27 ng Nobyembre, 1837, kung saan man itinuro ng mahal na Birhen ang mga detalye ng isang medalya na kung sino man ang magsusuot ay makakatanggap ng magagandang biyaya. O mahal na Birhen, Medalla Milagrosa. panalangin mo kami. Nuestra Señora de Guadalupe. Pakita ang mahal na Birhen kay Juan Diego sa Mexico. O ika-9 ng Disyembre, inutusan ng mahal na Birhen si Juan na pumunta kay Obispo Sumaraga upang hilingi na magpatayo ng isang simbahan sa lugar na kanyang pinagpakitaan. Ngunit naging maingat ang obispo, kaya siya ay humingi ng tanda bilang katunayan na talagang ang kausap ni Juan Diego ay ang ina ng Diyos. Sa muling pagpunta ni Juan sa obispo, kanyang binitiwan ang dulo ng kanyang tilma at hinayaang mahulog ang mga rosa sa sahig. Namangha ng gayon na lamang ang obispo dahil siya lamang ang nakakaalam ng hiniling niyang tanda sa mahal na Birhen. Ay higit pa siyang namangha nang masaksihan niya ang unti-unting pagsipot sa tilma ng larawan ng mahal na Birhen. O mahal na Birhen ng Guadalupe, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de Monte Carmelo. Sang-ayon sa tradisyon, nagpakita ang mahal na Birhen kay Simon Stock sa Cambridge, Inglaterra noong ika-16 ng Hulyo, 1251 bilang tugon sa panambinan ni San Simon Stock para sa kanyang orden. Nagpakita ang mahal na Birhen sa kanya habang hawak sa kamay ang isang kayamangging eskapularyo at ang wika, "Kunin mo, mahal kong anak, ang eskapularyong ito ng iyong orden, tanda ng aking pakikipag-isa sa iyo at sa lahat ng Karmelita at bilang natatanging tanda din ng biyaya. Ang sino mang papanaw na suot ito ay hindi maghihirap sa walang hanggang apoy. Ito ay tanda ng kaligtasan sa lahat ng mga panganib, pangako ng kapayapaan at
na Birhen ng bundok ng Carmelo, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Santísimo Rosario, ayon sa tradisyon ng Simbahang Katolika, ibinigay at tinuro ng Birheng Maria ang pagdarasal ng Santo Rosario kay Santo Domingo de Guzman nang siya'y sinabing nagpakita rito noong 1208 sa simbahan ng Provins sa Pransya. Ito ay upang labanan ang heretikong mga Albigense at upang higit na mapalawig pa ang debosyon sa kanyang anak na si Jesus. Naging matagumpay ang pagbabalik loob ng mga heretiko nang gamitin ni Santo Domingo ang rosaryo na ibinigay sa kanya ng Birheng Maria. Ang isa pa sa mga pinakatampok na tagumpay na iniugnay sa mahal na Birhen ng Santo Rosario ay ang labanan sa Lepanto taong 1571 kung saan nalupig ang imperyo ng Ottoman. O mahal na Birhen ng Santo Rosario, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Pilar, ayon sa matandang tradisyon ng mga taga Saragossa sa bansang Espanya, labis na kalungkutang nadarama ni Santiago Mayor, isa sa mga orihinal na mga apostol ni Jesus, sa kanyang kapalaran, sa kabila ng kanilang mga ginagawang pagsisikap na maipangaral ang mabuting balita sa pagayong mamamayan ng Casagetos, ngayon ay sa Saragossa. Iilan pa din ang mga nagpapabinyag. Ang mahal na Birheng Maria ay nagpakita kay Santiago Mayor habang nananalangin sa pampang ng ilog. Siya ay nakatungtong sa isang haligi. Siniguro ng mahal na Birheng Maria na hindi magtatagal ay magtatagumpay din ang mga alagad sa kanyang misyon. Iniwan ng mahal na ina ang haligi at isang kahoy na imahe niya at binili nang magpatayo siya ng maliit na simbahan sa lugar kung saan niya iniwan ang haligi. Nuestra Señora del Pilar, ipanalangin mo kami. Immaculada Concepcion, ang kalinis-linisang paglilihim sa Birheng Maria ay patungkol sa kawalang bahid sa salang orihinal na Birheng Maria. Noon pa man siya'y ipinaglihi ng kanyang inang si Santa Ana, na di gaya ng lahat ng tao na nagmamana ng salang orihinal. Ito ay kaloob ng Diyos bilang paghahanda sa pagsilang ng kanyang anak. Ang magdadala o sisigla ng anak ng Diyos ay dapat maging malinis at karapat-dapat na nilalang. Maringal na ipinahayag na ating simbahan ang katuruang ito noong 8 ng Disyembre 1854 sa pamamagitan ni Papa Pio Ikasiyam. O Maria, ang ipinaglihim walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de Loreto de Sampaloc, ang debosyon sa Nuestra Señora de Loreto ng Sampaloc, Maynila ay nagsimula noong 1613 nang itatag ng mga Pransiskano ang parokya bilang karangalan sa kanya. Ang debosyon na ito ay umuunlad sa paglipas ng mga siglo na nakaligtas sa mga paghihirap, tulad ng pag-aalsa ng mga Tsino noong 1639, ang lindol noong 1880 at ang ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan ang imahe ay naligtas mula sa pagkawasak. Ang kagalang-galang na imahe ng Nuestra Señora de Loreto ng Sampaloc, Maynila ay pinagkalooban ng karangalan Episcopal Coronation noong ika-1 ng Disyembre 2023 at nang nakatakdang pagkapit ang karangalan ng Kongregasyon Pontifical noong ika-10 ng Disyembre taong 2024. Nuestra Señora de Loreto de Sampaloc, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de los Dolores de Turumba, noong 1788, natagpuan ng mga mangingisda ang isang pininturahan na imahe ng Our Lady of Sorrows sa isang sheet ng lata sa tubig ng Laguna de Bay. Nakalaunan ay natagpuan ng mga kababaihan sa Pakin. Hindi maiangat ng mga babae ang imahe, kaya't iniulat nila ito sa kanilang pari na kasama ang kanyang mga tagapaglingkod sa altar. At ang komunidad ay nagawang buhatin ito. Ang isang bagong imahe ay kinumisyon mula sa Espanya at ang tradisyon ng sayaw na turumba ay ipinanganak
Noong 2016, siya ay idineklara ng ina na patrona ng Lawa ng Laguna at ang Patrones of Laguna's Environmental Stewardship. Ipinagkaloob ni Papa Francisco ang Kurasyon Pontifical na naganap noong Setyembre 15, 2023. Nuestra Señora de los Dolores de Turumba. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de los Desamparados de Marikina. Kakaunti ang mga tala tungkol sa aktwal na pinagmulan ng imahe. Ngunit pinaniniwalaan na ang kasalukuyang imahe ay iniukit noong 1902 upang palitan ng mas lumang imahe na nasira. Kasama ang mga mahalagang dokumento tungkol sa debosyon noong digmaang Pilipino-Amerikano taong 1898. Sa kabila ng pagiging patrona ng mga walang mang-ampon, ang kanyang pagmamahal ay higit pa sa pinahihiwatig ng kanyang titulo. Siya rin ang tagapagtanggol ng mahihirap, hinatulan at mamamayan ng Marikina. Dumumihag ang kanilang mga puso sa loob ng maraming taon. Ang reyna at patrona ng Marikina na idineklara ng lungsod ng Marikina noong 2003 ay ginawaran ng Koronasyon Pontifical noong October 23, 2005 sa kanyang dambana sa lungsod ng Marikina. Nuestra Señora de los Desamparados de Marikina. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Consolación y Correa de Manila. Hindi tiyak kung kailan dumating ang imahen ng Nuestra Señora de la Consolación y Correa ng Intramuros. Gayunpaman, pinaniniwalaan na ang imahen ay nakadambalang nasa simbahan ng San Agustin. Mula pa noong ika-17 siglo, ang debosyon sa Birhen ay nagsimula nang magpakita siya kay Santa Monica ng Tagaste na nagbigay sa kanya ng isang sinturon bilang tanda ng kanyang pag-aliwat ng misyon ng Kalanginan. Ang isang kofradya ay pinatag sa kanyang karangalan para sa pagpapalaganap ng kanyang debosyon at ang imahe ay tinago. Muli itong tinago pagkatapos ng digmaan at nanatili doon mula noon. Ang orihinal na ninyo ay ninakaw noong 2005 at ang isang kapalit ay ginawa mula sa San Agustin Museum. Ang ina ng Orden Agustin ay ginawaran ng Koronasyon Pontifical noong ika-4 ng Setyembre taong 2000. Nuestra Señora de la Consolación y Correa de Manila. Ipanalangin mo kami. La Virgen Divina Pastora de Gapan. Ang debosyon sa La Virgen Divina Pastora ng Gapan, Nueva Ecija, ay nagmula noong 70. Nang magkaroon ng panaginip si Doña Juana Gualmonte, kung saan hiniling sa kanya ng Birhen na magdala ng imahe niya sa bansa. Kasunod ng payo ng kanyang ama, sumangguni sila sa isang pari mula sa Intramuros na nagsabi sa kanila tungkol sa pagpapakita ng La Divina Pastora sa Seville, Spain noong 1703 at ang lumaganap na debosyong ito. Pagdating ng imahe sa Intramuros, dinala ito sa Nueva Ecija kung saan mabilis itong nakakuha ng pagmamahal at pagpupuri dahil sa maraming naiulat na mga himala. Ang reyna ng gitnang kapanatagan ay nakapagpakaloob ng Koronasyon Pontifical noong Abril 26, 1964. La Virgen Divina Pastora de Gapan. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje de Antipolo. Ang kayumangging imahe ito ng Concepcion ay dinala ni Gobernador General Juan de Tabora mula sa Mexico noong 1626 at unang inilagay sa Intramuros bago inilipat sa probinsya ng Rizal. Ang mga Eswita ay ginabayan ng mahal na Birhen sa isang puno ng Tipolo kung saan siya nagpahinga, na binibigyang kahulugan ito bilang tanda ng kanyang pagnanais na purihin sa lugar na iyon. Isang simbahan ang kaagad na naitayo na kalaunan ay nakilala sa mga himala, lalo na sa mabuting paglalakbay ng mga galyon. Ang mga himalang ito ay naging sanhi upang siya ay paknalan bilang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, Our Lady of Peace and Good Voyage.
Ang Birhen ng Antipolo ay pinagkalooban ng Koronasyon Pontifical noong Nobyembre 28, 1926. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje de Antipolo. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Manawag. Sinasabing nagpakita ang Birhen ng Manawag sa isang magsasaka at hiniling na magtayo ng isang simbahan bilang karangalan sa kanya at ang lugar ng aparisyon sa kalaunan ay kilalanin bilang Manawag dahil sinasabing ang lugar ay tinutukoy ng mga tao bilang ang lugar kung saan tumatawag ang ginang. Ang imahe ng Birhen ng Manawag ay dinala ni Father Juan Vicente Jacinto, isang Dominicanong praile sa Manawag, Pangasinan, para sa pagpupuri sa mga mananampalataya na sa kalaunan ay magiging sentro ng peregrinasyon at debosyon sa lalawigan ng Pangasinan. Maraming mga himala ang naiulat sa mga siglo hanggang sa kasalukuyan. Natanggap niya ang kanyang Koronasyon Pontifical noong Abril 21, 1926. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Manawag. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de Peñafrancia de Naga, ang patrona ng Diocese ng Nueva Cáceres. Ang debosyon sa imahe ng Nuestra Señora de Peñafrancia de Naga ay nagsimula sa pagsisikap ng isang Dominikanong pari na si Padre Cabarrubias, isang masigasig na deboto ng Birhen ng Peña de Francia ng Salamanca, Spain. Ang imahen ay batay sa pagkakapinta ng Our Lady of Peña Francia na pinarangalan sa Paco, Manila. Imahen ay inukit noong 1710. Maraming mga himala ang naiugnay sa ina ng mga Bicolano hanggang sa kasalukuyan. Ang pinakasinpansin na himalang iniugnay sa mahal na ina ay ang pagtatapos ng epidemya ng kolera na pumatay sa halos buong rehiyon noong 1882. Tinanggap ng ina ng Bicolandia ang Koronasyon Pontifical noong Setyembre 20, 1924 sa plaza ng Naga Cathedral. Nuestra Señora de Peñafrancia de Naga. Ipanalangin mo kami. Madre de la Divina Gracia de Marilao, ang reyna at ina ng bayan ng Marilao, walang tiyak na tala tungkol sa pinagmulan ng imahe. Sa kabila ng pagkakawala ng mga talang ito sa mga dahon ng kasaysayan, hindi naman nabagmaliw ang pamintuho ng mga Marilena sa imahe. Ang imaheng ito ng mahal na Birhen ang siyang naging ginamit mula noon upang alayan ng mga bulaklak sa pagdiriwang ng Flores de Maria na pinamamahalanan ng Kongregasyon de las Fies de Maria. Dahil dito, nakilala ang imahe bilang Birhen ng Hiyas. Sa panahon ni Reverendo Padre Avelino Santos, nabigyan ng bagong titulo ang imahe bilang Madre de la Divina Gracia upang higit itong mabigyan ng pagkakakilanlan. Dahil naman sa pananaliksik ni Reverendo Padre Alberto Santiago, itinakdang ipagdiwang din ang kapistahan nito tuwing ika-23 ng Hulyo. Ang imahe ng Madre de la Divina Gracia ay gagawaran ng Kongregasyon Episcopal sa darating na Martes, ika-23 ng Hulyo, sa kabutihang loob ng ating mahal na minamahal ng Obispo, lubhang kagalang-galang, Dennis C. Villarojo, Madre de la Divina Gracia de Marilao. Ipanalangin mo kami. Viva la Virgen! Viva!